Magandang araw, magandang umaga, araw, tanghali, gabi, hapon, kung anumang oras ko yung abutan nito, mga ka-Team Unbearable dito sa ating buting channel na Unbearable Channel, especially sa mga kapwa ko Vilmanians, mga Vilmates, noon at ngayon, di ba, ganun talaga ako. At para na rin sa ating minamahal na dearest idol, kumare friend, Governor Vilma Santos ng Batangas Province dito sa Philippines. Ito po ay para sa inyong episode na to kasi nga po ay kami mag-uulat din at mag-share ng mga samot-saring mga bagay-bagay nung nakasama natin si Ate V of late at mga update na rin. Sabi ko nga sa iyo, babasahin ko na lang yung pinost ko sa aking Facebook kasi nga ang saya-saya lang ng mga pangyayari at mga nangyari nung talagang dinalo natin si Ate V. At naimbitahan tayo last July 7 sa provincial capital ng Batangas City na ang ganda-ganda na ngayon ng Kapitolyo, maayos at sana nga gusto niyang maayos ang mga bagay-bagay. At eto na nga, allow nyo na lang ako kasi ang haba rin naman ng kung magsasabi ako dito ay baka maligaw-ligaw pa ako sa mga topic. Kaya ito, first part, ito po, our dearest idol friend kumare Ate V or Governor Vilma Santos Recto on spending good time with some of her reliable and trusted media friends during her formal office day at the provincial capital of Batangas last July 7, 2025. Sabi ni Ate V dito, masarap laging makita kayo sa mga ganitong pagkakataon, kakwentuhan, kabalitaan, kachismisan. 3 years tayo dito sa balik public service duty natin, kaya samahan at suportahan ninyo ako uli para sa magagandang layunin natin para sa Batangas at mga Batanggenyo. Yan ang sabi ni Ate. Bahagi ng sinabi sa atin ni Ate V bago pa man siya, after nung inauguration niya, nung inaugural speech niya, I'm sorry. In addition, bukod sa mga kasamahang local media, aliw na aliw si Governor V na nakipaghuntahan at sagutin ang mga tanong ng mga bagong sibol ng mga multimedia Vilmates. Yun bang may mga nasa age range ng 18 to 27 years old. Sabi kasi ni Ate V, ang lakas makahawa ng mga positive and strong energy nila. Plus syempre, ang gaganda din ng mga vision at ideas ng mga batang ito. Pero, ito yung maganda doon, she never forgets and still admires, not only acknowledges the great help, support, trust, love, and respect her reliable Vilmanians have proven her, kagaya natin na nandun din at kasama ko yung mga babanggitin ko yung mga pangalan kagaya ni Junardo, ni Tita Astar Amoyo, Mel Balyanera, Janice Navida, Julie Bonifacio, Jimmy Escala, Jonel Esteliore, Matsusara na napabilang. Syempre sila na yung mga kabilang sa mga Gen Z or Gen Alpha, no? Marlo Herrero, si Beth Helena, of course, Carlos Aragon, na aliw sa Ate V sa kakingko yan, Chris Pablo, ang aking kaklase from UP, si Jojo Lim, ito na yung mga members ng mga team VSR na babanggitin kong namamahala ng mga tatlong mga libro na ipapublish ng UST para kay Ate V. Diyan si Professor Tots Aguila, si Professor Ed Piano, Ricky Abad, of course, ang sinasabi ko nga mga millennials na mga media friends na tumutulong na rin ngayon sa kay Ate V sa larangan ng media, sina Marina Bulaon Silvia, Romuel, Antonio, si Vince Bocor, of course, ang aking anak na si Neo Nabos na inaanak ni Ate V na talaga namang siya namamahala ng pagbi-video at pagpipicture-picture doon. Ang aking kaibigan, ang assistant na si Jed Idong at saka si Christopher Boyat Katigbak Asilo. O yun na, papunta na tayo sa part 2, Don. Punta na nga. Yun na nga. Sabi ko nga, binanggit ko yung mga pangalan na yon, yung mga grupo at ng mga very loyal at loving Vilmanians niya ay nandoon din last July 7 at talaga namang ang sasarap ng mga pagkain. Hinaus kami doon sa Pitikaw, Provincial Tourism and ano ba ibig sabihin ng Pitikaw? Culture something. Some of them now, sabi ko nga kanina, some of them now are part of the so-called VSR team, the one that takes care and is in charge of publishing 3 books about Ate V, namely scholarly book, ito na nga po yung Vilma Santos, Icon, Essays on Cinema,
Culture and Society. And then yung ginagawa namin ngayon na coffee table book na may title ng Vilma Santos and All Her Seasons. Ang toray ng title, no? And of course, yung susunod pa na filmography na sabi nga ni Ate V ay magko-contribute din siya kasi ang dami-dami nga niyang mga naaalala pang mga magagandang experiences na worthy na isama sa librong filmography, na mga kwento-kwento, mga anecdotes, etc. Nakakatuwa nga dahil in one of our meetings lately lang, nitong July lang, itong third week ng July, talagang minumuestra pa ni Ate V yung mga eksena sa mga classic movies niya, from Relasyon, Broken Marriage, to Anak, to Burlesque Queen, mga ganon. Ay naku, ikukwento ko yan sa inyo lahat. And then, ito po yung under the supervision of the UST or University of Santo Tomas Publishing House with Professor Lido Zulueta, Professor Tots Aguila, Ma'am Chit Querero, Miss Alia Hunasan, Mr. Jojo Lim, Professor Ed Piano, Miss Ricky Abad, nalagay ko Miss, and ako nga po, yours truly, Ambet Nabus, UST's Very Reverend Father Rector Richard Ang, Mr. Brian Diamante, mga ilang mga Vilmanians and members ng various VSR Funds Club, and other supporters from both public and private sectors. Ito po mga librong binabanggit ko are slated to be in the market up until 2026. For now, only the Scholarly Icon book is out, and since its first printing of around 1,000 plus copies that were already sold out, release of its second printing is coming this July or early August in time for its grand launch. Sa UST nga po ito magaganap. Basta i-inform din po namin kayo, especially mga Vilmanians na nanonood sa atin ngayon. We will just have to wait for further details and information. Like the rest of Ate V's supporters and those that follow her journey for the National Artist Honors, kami rin po ay talagang every now and then gusto makarinig ng mga balita or update tungkol sa nomination niya for the National Artist for Film and Broadcast Arts. May mga sources po tayo na nagsasabi na it's still on the level of the deliberations, and according to this unofficial stories, again, unofficial stories, ito hindi ito kumpirmado, pero mga naririnig po namin sa mga ibang kaibigan namin, hopefully daw po this September or October, matatapos ng levels of selection and deliberation to have that final list of national artists to be submitted to the office of the President in Malacanang. And then from there on, by virtue of the power of his office, the President can either confer or reject the list submitted by the NCCA as well as the CCP of national artists in various fields, disciplines, and categories. Once the proclamation order is signed by the President himself, and then susunod na po yung formal announcement and rights sa na magaganap dito sa pagbibigay ng National Artist Honors. Yun po, again, walang official pang statement or balita tungkol dyan, ha. And about naman po, the one movie project na prinamis po na gagawin ng ating minamahal na si Ate V within her 3-year term. Maraming talaga mga offers, maraming nagdadatingan, lalo pat nagkaroon siya ng dalawang consecutive na dalawa pa, no? dalawang magkasunod na MMFF entries in 2023 and 2024, pero this 2025, dahil nga po gusto niya mag-focus muna dito sa pagbabalik public service niya or serbisyo niya sa Batangas, parang hindi muna po siya sasali. But ang dami-dami po mga nagaganap ngayong mga meetings, at kasama nga po ako doon sa ilan doon, at may mga plots na, may mga stories na pre-present sa kanya, at may ilan na dito that caught her interest, pero nothing is certain yet, maliban sa isang project na talagang parang gusto nang gawin ni Ate V. But inaayos pa ko syempre ang mga bagay-bagay kasi as we said, meron po siyang mga tungkulin na dapat unahin sa lalawigan ng Batangas, especially now
na alam mo na kailangan makikipag-chat ka o makikisayaw ka sa mga ilang opisyal na medyo nagbibigay ng hindi magandang reception kay Ate V bilang supposedly kasama niya sa pagpapalago at sa pagbibigay serbisyo sa mga taga Batangas. Hindi naman ligid sa kaalaman ng ilan yan, especially sa mga taga Batangas, kasi talaga namang sa politika talaga ganun, pagkaharap mo ang ganda ng sinasabi, pagtalikod mo ibang ginagawa. Charot! Kaya sabi nga ni Ate V doon sa project na movie na pinag-uusapan natin, na sabi niya isang movie lang sa loob ng sa loob ng 3 taon ng kanyang termino dito sa Batangas, pinayagan naman siya. Talagang pinakiusap naman yun. Kasama naman yun especially sa mga pinakiusap niya sa mga Batanggenyo. Pinayagan naman siya. Kaya sabi niya natin, alam mo yan, Ambet, pare, may isang napag-uusapan na but our lips are sealed for now. Bawal pang i-discuss sa public. Pero syempre yun ang quotation ni Ate Viv. At hindi ko rin siya i-reveal kung ano yun, ano. Basta pasok. Ito yon, alalahanin yung mga Vilmates. Pasok yung idea at konsepto na hindi na lang pang Philippine audience. Global ang tema at kakolab ang mga foreign producers or distributors pahabol pa ng ating Star for All Seasons. Isn't that exciting? Oh, binasa ko talaga ng ganon. And eto na nga. Eto na, babalikan ko na. Immediately after Governor Vilma delivered her inaugural address last July 7, agad niyang pinirmahan po ang 4 na executive order bilang panimulang mga panukala para sa mga programa nila sa Batangas Province. The first creating task force is called Matatag na Kalusugan para sa kanilang abokasiyang talino at puso. Ang Matatag na Kalusugan aims to improve the delivery of health services in the province of Batangas through the reconstruction and rehabilitation of all the district hospitals, including the provision for additional manpower and other logistical support. O, diba? Health agad. Kasi, mo nga naman ng mga bagay-bagay kung hindi ka malusog at hindi nilabas ang talino mo. Pangalawa, na na kanyang pinirmahan ay matatag na scholars. O again, may kinalaman sa talino. This is for the regionalization and expansion of the scholarship programs based on merit system and economic status of the beneficiaries and other purposes. And then, nandiyan dyan ang matatag at ligtas na Batangas, ang third CEO or CEO tuloy, executive order na kanyang pinirmahan. Ito naman ay nag-i-aim to ensure the safety and well-being of Batanggenyos in times of typhoon, volcanic eruption, lalo pag nagbabanta na naman ng Taal, earthquake, and other calamities. For crime prevention in the province through various strategies including increased police presence, law enforcement, intelligence gathering, and community partnerships, matatag na pagbabantay naman ang executive order na kanyang nilagdaan dyan. Each and every executive order is part of the HEARTS programs, advocacies. Governor V will revive, reinvent, continue, and innovate. Therefore, for now, and perhaps in the next months to come, sabi nga natin kanina, focus muna si Governor V sa iba pang mga issues sa Batangas Province. And, eto na yung maganda doon. Sinabi rin niya at kunento sa amin na si Luis Manzano, ang kanyang anak na si Luis or si Lucky, will be with her to fulfill. Hindi to fulfill, hindi para mag-emote doon, kundi i-fulfill kung ano yung pinangako ni Luis during the last elections or campaign na manalo o matalo, gagawin niya at itutuloy ang mga proyektong naka-align din naman sa HEARTS program ni Ate V. Sabi nga ni Ate V, it's not even volunteering dahil talagang ipinangako niya yung tupdin or gawin. And yes, he won't be getting any financial compensation or sweldo. Luis will be supported and helped. Ito yon. Hindi lang yung mga nasa gobyernong grupo ang makakasama dahil sa programa ni Ate V, kundi yung mga nasa cause-oriented groups, civic organizations, and private sectors na nagtitiwala at naniniwala sa mga advokasya ni Vilma Santos at ni Luis. Diba? Ang ganda ng mga babalita natin na yan. At kagaya ng mga kapwa ko, mga Vilmanians dyan, kami talaga, mabubuking na, o eto na, during our first meeting with Dali Dalyun Group, na isa sa mga
mga grupo na naghihikayat at nag-o-offer na gumawa ng pelikula kay Ate V. This was in June, mga third week ng June ito, nagkaroon kami ng first meeting. Kami ni Nadali, dahil nagdala ako ng mga libro, ang talagang unang-unang mga pinirmahan niya. O, di ba, with all due respect, alam niya ni Jojo Lim ng VSR, ni na Prof. Edpion, ni na Professor Tots Aguila, na itong Vilma Santos Icon Book na to, ako ang pinakaunang pinirmahan ni Ate V dyan. Kung paano napapirmahan ko na rin ang dalawang authors dyan, na sina Professor Tots Aguila at saka si Lito Zulueta. O ayan o, pirma, nasa na ba yun? Pinapakita ko lang. Pinapasikat ko rin kasi yung mga iba kong kaibigan nagpo-post. Ay, ayoko mag-post kasi baka mabuking. Eto na, nabuking na dito sa vlog ko. O, ayan ba yung may pirma? So talaga, nagkamali po ako, inatok na ako umaga na. Ito pala yung may pirma, bakit ko tinanggal to? So ibabalik ko yan dyan, doon, bilang props mo yan. O, ito yung may pirma. Kasi yung mga ibang libro, pinamimigay namin niya sa iba't ibang ano. O, eto, Ito, pirma ni Professor Lito Zulueta. At ito naman ay pirma ni Professor Tots Aguila. At ito naman yung Professor Lito Zulueta. And then, sa next page, ayan na si Ate V. O, sa mga naiinit dyan. O, dalawa pa ha. Dalawang dedication pa yan. Isa sa taas, isa sa baba. Siyempre may I love you yan. Pare ko, Ambet, at saka chuchu-chuchu. Kaya yung mga nag-post dyan at kasama ko mga media friends during our visit, and parang wala, chika-chika lang sa kanya last July 7, na binigyan ko din ng mga libro na karamihan na hindi nagpa-thank you sa akin. Dapat nga singilin ko kayo. Charot! Uy, may bayad dapat yun, no? Kasi binibenta na ito ng UST, no? Ay dahil siyempre mahal namin kayo at mga kapwa-filmanians, siyempre namigay tayo ng mga libro doon. At yun na rin yung pagkakataon nila na mapapirmahan nga kay Ate V. O, diba? Ayun lang, gusto ko lang mag-emote. At sa mga kapwa-filmanians natin, mga filmation all over the world, especially ang dami mga nagme-message sa atin dito sa Unbettable Channel. Yun lang po, I hope napasaya ko kayo sa balitang yan, sa mga update na yan on Ate V, at mga gawain niya sa, ang dami-dami yan, ang dami pa, may mga susunod pa tayo mga episodes at mga vlog tungkol sa mga programang yan. And for sure, magiging bahagi tayo ng ilan sa mga programang yan, lalo pat may kinalaman sa media, sa kabataan, mga programa niya sa kalusugan, sa arts especially, di ba? Yung mga singing contest niya doon na gagawin, yung mga clean drive na gagawin niya dyan, mga programa sa kung anik-anik pang mga may kinalaman sa kabataan at edukasyon at karunungan. Ay nako, part na part tayo dyan. Muli, nagpapasalamat po ako. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Ito pong librong ito ay mabibili nyo sa mga kagaya ng Lazada, Shopee, etc. Pero sa UST Publishing po, kung especially yung mga nasa abroad, doon po kayo, hanapin nyo lang po yung UST Publishing House, doon po kayo kumontak at iatanong nyo po yung libro niya. At tabayanan nyo yung dalawang susunod, yung Coffee Table Book, yung Vilma Santos and All Her Seasons, at saka yung filmography na ililimbag uli po ng UST sa tulong nga po sa pamumuno ng mga grupong binanggit ko kanina. Maraming salamat po, Ate V, mahal na mahal ka namin, patuloy po kaming sumusuporta at nandito lamang nasa likod, sa harap, sa gilid, sa tagiliran mo na laging nakaalalay sa iyo at talagang pinaglalaban ang mga dapat ipaglaban. Ako po ang inyong Papa Unbearable Ambet Nabus dito lamang sa muting channel nating Unbettable Channel.